beloved Boss Mike Cervera. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. No hungry Filipino. Ayan ha, mga kababayan, maliwanag po. Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. Yan ang aking Yan ang aking pangarap. Wala nang gutom. Ulitin ko lang. Pansinin nyo maigi. Yung pagkakaiba nitong si Pangulong Bongbong at ni Rodrigo Duterte. Ano po? Wala nang gutom. Wala nang gutom na Pilipino. That is my dream. Yan ang kanyang pangarap. Ano yung gusto ni Digong? No hungry Filipino. Mahirap kayo. Putang ina. Sige. Magtiis kayo sa hirap at gutom. Wala akong pakialam. Diba? Yan po si Digong. Kung si Pangulong Bongbong Marcos ang pangarap wala nang magutom, wala nang gutom, wala nang mga kababayan, wala nang maghihirap na Pilipino, si Digong, mga kababayan, kakaiba to. Ano po yung kanya? Ang kanya, mga kababayan, kahit mahirap kayo, mamatay kayo sa gutom, wala siyang pakialam. Dahil ang pakialam lang yan ay yung mabusog, yung kanyang lalamunan. Yung kanyang tiyan, yung kanyang bituka. Mga kababayan. Di ba? Yun lang ho yan. Tuloy natin yung kanina. Nasaan na yun? Tuloy. Justice. Pero kung may peking bigas sa Davao City, may napapaulat na rin daw na peking noodles sa lungsod. Pati peking noodles, mga kababayan, meron. Peking bigas, peking noodles, peking isda. Kwento ng nagreklamo sa City Health Office, tila naging plastic ang anyo ng noodles ng lutuin. Isinumite na ang sample ng noodles sa Department of Science and Technology para masuri. Bumuo na rin ng grupo ang City Health Office para mag-imbestiga. Ininspeksyon naman ng NFA Davao ang mga bigasan sa lungsod. Kumuha sila ng mga sample ng bigas para alamin kung may peking bigas pa rin nakalulusot sa merkado. Nakulido, GMA News. Grabe, no, mga kababayan, Itong mga Duterte, oy, Sara, mahiya ka naman. Kita mo naman, never nagkaroon ng peking bigas sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos. Maliban na lang yan kung gagawin yung propaganda. Bakit, mga kababayan? Alam naman nila na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay unti-unti niya nang na i-deliver sa ating mga Pilipino yung kanyang pangarap na wala nang magugutom at magkaroon ng murang bigas. Pero syempre, ulitin ko lang, ang mga Duterte ayaw na ayaw yan. Ang kampo nila, yung kanilang mga alipores, syempre manggagalaiti yan. Di ba? Alam nyo naman si Sara. Tuloy mo, Sara. Meron pa. Manila yung mga tao sa 20. Kita nyo, mga kababayan, yan po ang mga salitaan ni Sara na para bang hindi pinag-aralan. Ano po? Hindi ho pinag-aralan. Bakit ho, mga kababayan? Binubudol na naman daw eh. Tuloy. Binubudol na naman nila yung mga tao sa 20 pesos per kilo na bigas. At magdududa ka dahil bakit Visayas lang? Kita mo, Katwira, magdududa ka. Bakit Visayas lang? Doon nga nauna eh. Ikaw naman, Sara. Kami nga nagdududa sa'yo eh. Oo. Confident daw ito, mga kababayan, na maipapanalo niya yung impeachment trial. Paano mangyayari yun? Kung hindi mo pa nga na ipapaliwanag sa mga Pilipino kung saan mo dinala yung confidential fund mo. Tapos sasabihin mo, confident ako na maipapanalo ko yung impeachment trial ko. Pero, mga kababayan, kailan niya po, in-explain na sa mga Pilipino kung saan niya dinala yung confidential fund niya. Di ba hindi? Wala pa? Oo. Tuloy. Hindi ba nagugutom yung mga tiga Mindanao? Hindi ba nagugutom yung mga tiga Luzon? Bakit 20 pesos per kilo lang dito sa Visayas? At bakit merong meeting sa Cebu Capitol ang lahat ng mga governors o karamihan ng mga governors? So, binibigyan mo pa ng mali siya talaga. Ang tanga-tanga mo. Alam nyo, sa lahat po na nailuklok nyo na Vice Presidente, eto pinakatanga. Sa totoo lang, mga kababayan, Pero hindi nyo questionin pa niya yun. Kung dyan napilit na una eh. Anong problema doon? Di ba't dapat matuwa tayo? Sabi nga nila, mga kababayan eh. Matuwa tayo sa napapala ng ating mga kababayan. Huwag tayong maiinggit sa kanila.
Hintayin natin yung para sa atin. Di ba? Magsumikap tayo. Baka sakali, sa susunod na panahon, sa susunod na linggo, sa susunod na buwan, tayo naman ang magkakaroon. Pero etong si Sara, imbis na ho purihin niya, mga kababayan, ay hindi ho. Ano ang ginagawa niya? Abay, sinisiraan pa. Sinisiraan pa niya itong nakamit ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos na natagumpay pagdating sa pangarap na bigas. O, tapos isi-segue niya yung pagpupulong daw ng mga gobernador. O, anong problema kung magpulong-pulong sila? Hindi ba't dapat lang na nagpupulong-pulong yung mga leader ng bansa parang naman makaisip ng ng mga proyekto na maitutulong sa mga tao? Ganun lang naman yung Sara eh. Palibasa, ikaw walang pulong-pulong. Oo, yung mga proyekto nito, walang pulong. Bakit mga kababayan? Kanya lang hulat eh. Bakit pa tayo magpupulong? Akin na lahat yan. Perang yan. Akin lahat yan. Di ba? Ganun ho ginagawa ni Sara. Tapos ngayon, nagdadaldal. Imbis na matuwa, imbis na magpasalamat. Kung ako, kahit ako, ay oposisyon, abay sasabihin ko, abay palakpakan ho natin yan. Yaang nagawang proyekto at naisakatuparang pangarap ni Pangulong Bongbong. Sabi pa nung isang vlogger niyan, pag tama, palakpakan. Pag mali, Pero may tama, mga kababayan eh. Pero anong ginagawa nila? Yung tama, minamali pa eh. Yung tama, minamali pa. Tapos siya pa may gana, nabudol na naman daw tayo. Teka, Sara, di ba ikaw yung nambubudol sa amin? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin may paliwanag kung saan napunta yung sandamakmak na pera na, hindi mo hindi mo may paliwanag sa amin kung saan mo dinala. Ano lang yun, 80, thank you naman. Aloy. Sa Visayas. So baka may problema sila sa boto dito. Anong boto na naman? Alam mo, Sara, hindi nyo nga may panalo yung mga kandidato nyo. Anong boto yung pinagsasabi mo? Alam mo, feeling ni Sara, sikat na sikat siya, no? Pero oo naman, sikat si Sara sa katangahan at kabobohan. Sabi ko nga sa inyo, ito yung vice-presidente. Naging vice-presidente ng Pilipinas ng nuknukan ng tanga, nuknukan ng bobo. Totoo lang ho, mga kababayan. Ito lang ho, mga kababayan eh. Tingnan nyo. Pasok. Ganito ho yung mga yan. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala po. Nakita nyo, mga kababayan, para bang yung mga tatanga-tangang mga naniniwala dyan, yun ganong mga attitude, ganong pananalita, para sa kanila yun ang katalinuhan. Hindi nila alam, mga kababayan, dinadaan lang ni Sara sa mga paganyang-ganyan para mapagtakpan yung kanyang kabobohan. Sa totoo lang ho, mga kababayan, yung style ng mga ganyan, si Kibuloy gumagawa niyan. Yung style na ganyan, hindi lang naman si Sara gumagawa niyan. Tatay niya, mga kapatid niya. Di po ba? Ngayon, tanong ko sa inyo, anong sense nung ganyang pagbibigay ng mensahe sa mga Pilipino? Meron po ba tayo na makukuha sa ganyang mensahe? Anong klaseng mensahe ito? Nagpating na lang. Tapos tatawanan lang ng ganon. Diba? Buang. Oo. Saltik. Kita nyo, mga kababayan, Ulit, Sara, ulitin mo. Nangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala po.
dito kapag ka napapanood ko eh. Diba? Parang, ano ba to? Oh, nasa tamang katinoan pa ba? Ay. Sakit sa ulo. Oh, masakit ka talaga sa ulo. Diba? Masakit talaga sa ulo yung vice presidente ng Pilipinas, no? Eh, ganyan pa naman mag-mensahe. Ganyan pa naman mag-speech sa harap ng maraming tao. Eh, syempre, yung mga nandiyan dyan, mga uto-uto, mga tatanga-tanga, di ba? Oh, tapos sasabihin nila mga kababayan, yung napakagaling, magpaliwanag, magsalita sa harap ng maraming tao, tatawagin pa nilang adik. Samantalang etong mga ito, tignan nyo naman ang itsura, no? Si Sarah, hindi lang ho yan. Meron pa, oh, ito pa, oh. Oh, tignan nyo naman to, oh. 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 Sir, ayos ka lang po ba? Hindi siya ayos! Oo, pares na pares sila ni Sarah, hindi ayos! Oh, tignan nyo mga kababayan, oh, oh. Sir, Diba? Oh. Oh. Sir. Diba? Pare-parehas ho sila! Oh. Oh. Oo. Dito naman, oh. Oh. Pasok. Kampanya na Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Wala pa. Ano nangyayari sa Pilipinas? Ano nangyayari sa mga Pilipino, mga kababayan? Ano na nangyayari? Kasi mga kababayan, kakaiba na ho itong mga kinikilos ng mga Duterte. Tingnan nyo naman mga kababayan, pati si Baste. Ito naman. Tignan yan mga kababayan. Ito po ba yung hinahangaan ng mga DDS? Walang ya. Ha? Wala kayong ka-taste-taste. Buti pa itong gatas ko, may taste. Bakit? May taste. Walang yan. Mga klase, mga kababayan, tignan nyo, tuwan-tuwa pa siya sa kalokohan niya. Tuwan-tuwa si Gaga, mga kababayan. Tuwan-tuwa. Oh. Ay. Sakit sa ulo. Oo, masakit ka naman talaga sa ulo eh. Di ba? Kailan ka ba naging, Kailan ka ba naging ayos sa mga Pilipino? Wala. Oo, ni minsan wala. O ano sagot ni Nang Malacanang sa 20 pesos na bigas? Oh. Ito pa, mga kababayan. Pasok. Na kilo ng bigas ni PB. Oh, si paring dyan. Oh, ito na. Oh, ito na. Oh, pasok. 20 pesos na kilo ng bigas ni PBBM versus peking bigas ng mga Duterte. Panoorin nyo to. Gas na ibebenta ng administrasyon sa Visayas. Meron akong pagdududa ha, na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, pang hayop. Pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi mga baboy hindi mga hayop ang mga Pilipino. Kasi kung hindi mo ba ninakaw yung pera, di sana nakakain kami ng tigwa 120 kilo na bigas. Dahil ninakaw mo yung pondo, kaya ayan, nagtsatsaga kami sa 20 pesos na lang. Diba, mga kababayan? Ano? Kapag nagbenta kayo ng 20 pesos per kilo, bibili kami lahat kasi pwede siya kainin ng tao.
Inimbestigahan ngayon ng National Food Authority ang ininalang peking bigas na muntik nang makain ng isang pamilya sa Davao City. Ang kanin po ay mistulang styrofoam ang itsura. Nagpapatrol si Vina Araneta. Magtatatlong linggo na ang kaning ito kay Carmencita Grino. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapanis. Una nang nagtaka Paano nga naman mapapanis yung bigas nila mga kababayan gawa sa plastic? At ito pa mga kababayan, sabi nga ni Lord Clay, hindi pa nilalabas yung bigas. May video na ng pangit. Yun na nga. Sinisiraan nga kagad. Naglabasan ho ngayon mga kababayan, yung pangit ho, napakapangit na bigas. Ano po? Binibidyo nila. Tapos po mga kababayan, in-upload. Ngayon ho, lagot kayo. Sa mga nag-upload po niyan, yari kayo ngayon sa NBI dahil tutugisin kayo. Tutugisin ho ngayon ng NBI yung mga gumawa niyan, yung fake news na naman nila para sirain yung programa ni Pangulo. Di ba? si Carmencita dahil nagtutubig ang kanin kapag pinipiga. Hindi rin ito dumidikit sa daliri gaya ng karaniwang kanin. Kapag malamig, parang expanded polystyrene foam o styrofoam ang itsura. Nang sinunog, amoy kamote ito. Di panis, ma'am. Ano lang siya, yung ganyan din. Parang normal lang na kanin. Kwento ni Carmencita, hiningi niya ang kanin sa kanyang ama noong June 19. Grabe, no? Our beloved Boss Mike Cervera.